Message Tabernacle, message natin na binigay ng Panginoon ay itong the harvest time. Yan, that was 1964. So kung bibilangin natin, simula 1964 hanggang 2024, ay the harvest time message na preach ni Brother Branham at the Ramada Inn in Phoenix, Arizona, ay 50 years ago. Kaya ang harvest time message na ito ay isa sa mga Jubilee message. Jubilee means 50. Okay? And another thing ay Jubilee is day of release. Okay? So mayroon dalawang meaning yung Jubilee. 50 years and day of release. So isa to sa mga message ni Brother Branham na I think noon pa man ay nababasa na natin to o may mga spoken word tayo na maaari ngayon nakatago na o wala na. O alam ko meron pa akong mga spoken word nito na The Harvest Time, 1964, 1965 messages. Nakatago lang, ano? Dahil nga, madali na magbasa ng message sa laptop, sa desktop, especially cellphones, no? So, palad ng ating kamay, no? Nababasa ng ating kagad yung message. Now, itong Harvest Times ay 50 years ago, message si Brother Branham. At actually, binasa ko nito ng maraming beses itong The Harvest Times. Noon pa na binasa ko yan, binasa ko ng buo. Itong Monday ay ito yung binabasa ko, yung The Harvest Time message. Ang way ko kasi sa pagbabasa ay inuunawa ko muna o gusto kong maunawaan bakit ginamit niya yung title, yung bawat title. Tama? Tulad ng masterpiece, the masterpiece. So pag binasa mo yung the masterpiece, binabanggit niya doon kung ano yung masterpiece, first masterpiece, second masterpiece, another masterpiece. So kaya yun yung the title itself, nandun na yung mensahe. Ganun kasi ang way dapat ng pagbabasa na sa title itself dapat maunawaan mo siya kung ano yung pinaka-root ng mensahe. So yung the masterpiece, nakita natin doon na meron pa lang ng dalawang masterpiece. Una ay si Adam, at si Adam ay male and female. Ganon din naman ang second masterpiece, si Christ na tinawag na second Adam, at yung kinuha yung bride. So meron din siyang tinatawag na female part. At yung bride ay tinawag na another masterpiece. Hindi siya tinawag na third masterpiece dahil siya ay female. Tama, bride is female. Hindi siya pwedeng tawaging third masterpiece. Okay, kasi ang first masterpiece ay male. Second masterpiece ay male. At yung male na yan, meron siyang tinatawag na feminine part. Si Eve. At kay Christ naman, ang bride. Kaya hindi pwedeng maging third masterpiece ang bride. Dahil nga, siya ay feminine part ni Christ. Now, nung binabasa ang itong harvest time, ay pilit kong inaalam o pilit kong inaarok bakit ginamit niya yung title na The Harvest Time. Usually kasi kapag harvest time, ang iniisip natin ay yung ang field ay malawak at maraming aanihin. Usually, ang iniisip natin, mayroong mga mag-aani. Kaya nga doon, nagtataka ako bakit ang scripture na ginamit niya ay itong Matthew chapter 4.
di ba? Dapat yung scripture na kung saan ay yung harvest time talaga na mag-send ng mga maraming laborers kasi maraming aanihin sa field. Diba? May ganong scripture sa Matthew din. Pero bakit itong Matthew chapter 4 na ang context dito sa Matthew chapter 4 ay a temptation ni Jesus. Amen? So iniisip ko bakit harvest time ang title? Okay? Wala ako talagang makita na talagang harvest. Parang sa akin, hindi ko maarok bakit harvest time yung ginamit. Compare sa the message na, yung message niya na the masterpiece, so madali mo siyang makuha, maunawaan. Bakit masterpiece? Kasi nga, masterpiece talaga at itinipo niya kay Michelangelo bilang sculptor at meron siyang perfect masterpiece, yung Monument ni Moses na nandoon sa LA, no? Sa Forest Lawn. Ito namang harvest time ay ilang araw ko na itong iniisip, Monday pa lang. Bakit harvest time ang ginamit niya? Okay, so kahapon ay ginawa ko, tinulugan ko na lang dahil hindi ko nga ma makuha. No? By understanding, bakit harvest time yung ginamit niyang title dito. At ang ginamit niya namang scripture ay Matthew chapter 4, which is the temptation of Jesus. So, pisahan na natin, tayo manalangin muna panandalian habang tayo nakaupo na rin. Okay? Dakilang Ama, narito kami, Panginoon, at sa araw na ito ay kahit anumang sitwasyon ng kalagayan namin, ang panahon namin ay ito na yung rainy season. At sa panahon ito ay pagsubok sa mga tao at maging sa uh, mga animals na nasa field ay ito ay malaking pagsubok sa kanila dahil ito yung season na malamig. At kapag dumarating ang cold season, rainy season, dito rin nagiging active yung mga germs na sa katawan ng tao. Kaya ilang Ama ay kami nagpapasalamat sa iyo na sa araw na ito kahit na may mga ganong kalagayan, ay narito po rin kami na ginather mo. Hindi mo kami na-gather in one place. At na-gather kami sa pamamagitan ng video conferencing sa pamamagitan ng Zoom. Salamat Panginoon dahil meron pa rin paraan para mag-gather mo ang bawat anak mo sa iba-ibang dako. Kaya pasalamatan ka namin sa araw na ito. Without this kind of technology ay maaaring mahirapan kami na mag-travel at possibly ay namin hindi makaka-attend. Kami ay iba't ibang lugar. Kaya Lord ay sa iyong may binagaling na kalooban, by your foreknowledge, nakita mo ang panahon ito na ang iyong mga munting anak din ay magkakaroon ng tinatawag na conference sa pamamagitan ng technology. Salamat Lord, pinapasalamatan ka namin sa lahat yung pag-iingat mo sa amin at biyaya at abagin sa mga nagdaan. Sa oras ito, sa mensahe na aming talakayan ng pag-uusapan, ang one of the Jubilee message, diba nam, itong harvest time, nihiling namin Lord na iyan mo sa amin ang mensahe ito. Why use the title harvest time? At salamat sa iyo, Panginoon, dahil pinambuti mo na ito ihayag sa iyong matinglingkod upang maipangaral niya ito, mai-share niya ito ng may kapahayagan at hindi lang isang ordinaryong preaching lang na magbabasa at magsasalita at magsasalita. Iwala kami, ang bawat salita na aming marinig ay dapat dumating sa amin ng kapahayagan. Nawaan namin ang kapahayagan ng mensahe ito. Hindi lang letra, hindi lang word, kundi maunawaan namin ito ng revelation.
Salamat sa iyo, dakilang Ama, sa oras na ito. Kakabigan mo mga narito, bawat pamilya, sa bawat tahanan. Ingatan mo sila, Panginoon. Ang mga ibang kapatid na hindi man namin kapiling sa fellowship sa umagang ito ay hiling namin, Lord. Kaya dalangin namin na ingatan mo sila. Kaya ng pag-iingat mo sa amin. So, sa dalangin namin sa iyo, dakilang Ama, in the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen. God bless. So, basahin natin muna yung uh, the very scripture ng title niya, the message nito na binigyan ng title na Harvest Time. Wala nga. Kita yun. Okay? Okay. Sabi niya ay, we're going to read St. Matthew of the 4th chapter, a portion of it. Sabihin, hindi naman yung buong chapter 4, hindi yung portion lang. I think magsimula sa verse 1 ng verse 4. At itong chapter 4 na to ng Book of Matthew ay, ang context talaga nito ay temptation of Jesus. Amen? Mahalaga kasi uh, marunong tayo sa tinatawag na contextual reading. So ang context ng Matthew chapter 4, yung temptation ni Jesus, at dito yung tinitemption ni Satan na yung tinapay ay yung bato ay gawing tinapay. Okay? So let's read. Now when Jesus was led up of the Spirit into wilderness to be tempted of the devil. Na gusto kong pansinin nyo sa chapter 4 na ito ay pansinin niyo mabuti ang bawat kataga na sinabi dito. Amen? At maunawaan natin kung ano talaga yung pinapakita dito na understanding or revelation. And when he had fasted 40 days and 40 nights, he was afterward hungered. And when the tempter came to him, he said, if thou be the Son of God. Sino yun? Yung nagtitempt. Satan. And Satan said, he said, if thou be the Son of God, command that these stones be made bread. So tinitempt siya. So, anak ng Diyos, tusan mo itong mga batong ito na gawin mong tinapay. And Jesus answered and said to Satan, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. And alam natin, he was not talking natural bread or natural stuff. He meant kundi yung bread na yon ay yung word of God. And the devil taking him up into the holy city and set him upon a pinnacle of the temple. Dinala siya doon sa pinakamataas, nakatuktok ng templo. And Satan said unto him, inulit niya uli, if thou be the Son of God. So, malinaw na si Satan ay kilala niya yung tinitempt niya. Tama? That's why tinatawag niya na if thou be the Son of God. Tinutukso niya. Ibig sabihin, kung talagang anak ka ng Diyos, ay magpatihulog ka, tumalong ka. Sabi niya, cast thyself down. Gumamit din si Satan ng word. For it is written, he shall give his angels charge concerning thee, and in their hands they shall
Fear thee up, lest at any time dash thy foot against the stone. Jesus said unto him, it is written again, sulat ulit, thou shalt not tempt the Lord thy God. Hindi niya sinabi na thou shalt not tempt the Son of God. Di ba? Kasi nire-recognize siya at kilala siya ni Satan bilang Son of God. Kaya sabi niya, kung ikaw ngay anak ng Diyos, gawin mong tinapay itong bato o magpatihulog ka. Dahil sinabi nga ng kasulatan, darating ang mga anghel at alalayan ka para hindi ka bumagsak. Now, sagot naman ni Jesus dito ay, thou shalt not tempt the Lord thy God. So take note, yung word dito ni Jesus, thou shalt not tempt the Lord thy God. And again, the devil taking him unto exceeding high mountain and show him all the kingdoms of the world and the glories of them. So nagpatuloy pa rin si Satanas sa temptation. Tama? Kaya makita natin, merong three major attacks o temptation na ginawa si Satan kay Jesus bilang Son of God. Okay? At doon sa pangalawang atake niya, ay nagsalita ang Panginoon na nasusulat uli na thou shalt not tempt the Lord thy God. Okay? Hindi niya man direct ang sinabi na thou shalt not tempt me. Hindi ganon yung statement eh. Hindi. Nasusulat ulit. Thou shalt not tempt the Lord thy God. Now, bakit nag-tempt pa rin, tinempt pa rin ni Satanas si Jesus? Kung ang tinutukoy ni Jesus himself, siya yung thou shalt not tempt the Lord thy God. Take note, ay Satanas, nire-recognize siya as the Son of God, pero tinitempt siya na maglabas ng kapangyarihan bilang Son of God. Hindi bilang the Lord thy God. Okay? Now, kung ang revelation ni Satanas, si Jesus mismo yung the Lord thy God, sa tingin nyo magkakaroon pa uli ng another pangatlong temptation si Satanas? Itetempt niya ba? Kundi si Satanas, nire-recognize niya na si Jesus as Son of God, at pagdating sa pangatlong pagkakataon, nagpatuloy pa rin siya na itempt. Sabi niya, and again, the devil taking him unto exceeding high mountain and show him all kingdoms of the world and the glories of them. And he said unto him, kaya sabi ni Satanas kay Jesus, all these things will I give thee, if thou will fall down and worship me. Jesus said unto him, get thee hence, Satan, for it is written, thou shalt worship the Lord thy God, and him only shall thou serve. Okay, I want to back up just a little bit to the fourth verse again. But he answered unto him, it is written, man shall not live by bread alone, but every word that proceeded out of the mouth of God. Okay? Tutuloy natin. Sabi niya ay, now I'm going to give my text just before I speak, or less, want to teach it live and speak it as we go along. And this I have titled, somehow, I don't know why. Mag-iisip ba na, hindi niya rin alam eh. I don't know why I'm titling this the harvest time. Kaya sabi ko, oo nga, bakit harvest time? Eh, hindi naman harvest ang pinag-uusapan talaga.
dito sa message na to. So, maging siya, I don't know why binigyan ko ito ng title na Harvest Time. So, si Buddy Banham din, hindi niya rin talaga exactly talaga naunawaan bakit ito yung naging title niya. Yun din ang nagbigay sa akin. Nung binasa ko ng buo, ay hindi ko ma-figure out fully paano ko i-arrange, paano ko gagawan ito ng PowerPoint presentation. Kasi hindi naman lahat ng statement ay ilalagay mo doon sa PowerPoint. Ubos ang oras natin. So kailangan bigain mo lang kung ano talaga yung pinaka nilalaman bakit harvest time. So sabi niya, and this I have titled somehow. I don't know why. I'm titling this the harvest time. Now, unawain muna natin ano bang ibig sabihin ng harvest. Dapat unawaan natin ang bawat words na nababasa natin o naririnig natin. Harvest. So, kunin natin muna yung exact definition ng salitang harvest. So, ito yung nakuha ko. The harvest time is when you reap what you sow. So, ito daw yung time kung saan ay i-reap mo yung mga inasik mo. Meaning, kung wala kang nasik, wala kang tinanim, walang time para mag-harvest ka. To harvest something means that you pick up or gathered it. Yun daw yung ibig sabihin. Ibig sabihin yung verb. Sinabing verb, action verb. So, as a verb, to harvest, something means that you pick up or gathered it. Yan yung ibig sabihin ng tinatawag na harvest as a verb. As a noun naman, harvest means the time of year when crops are ripe and ready to be gathered. Okay, kapag ang mga crops ay hinog na at handa na para sila ay i-gather. Okay? Meaning, ipitasin mo lang o aalisin mo na sila. Okay, yan ang ibig sabihin ng harvest. Okay? Kaya ang title ng message natin ay kung ano yung title, di ba, ng The Harvest Time. Okay. Brother Bam always used to say na natural is a perfect type of the spiritual. At si Brother Bam ay madalas niya sinasabi ay siya ay typologist preacher. Okay? Ang mensahe niya ay kinukuha niya muna sa natural things, then ititipon niya sa spiritual. So, kung merong natural, merong spiritual things. At sila ay is a perfect type. Okay? Yan. Kaya kung merong natural harvest, of course, automatically, hindi na natin kailangan pang sabihin pa eh. Of course, merong spiritual harvest. Kasi kung merong natural harvest, ang natural is a perfect type of the spiritual. Kung merong harvest time o merong harvest natural, meron din yung harvest in a spiritual sense. Okay? Yeah, that's why doon nagkaroon ako ng realization bakit binigyan niya ng title na The Harvest Time. Okay? So ano yung spiritual sense dito sa The Harvest Time o yung spiritual harvest? Okay, kung merong natural harvest, of course merong spiritual harvest.
Pag binasa nyo itong isang spoken word lang to no? Hindi compare sa ibang mga messages iba-iba na. Lalo yung the token, maraming beses niyang pinangaral yan sa iba't ibang mga lugar, no? Sa ibang mga churches. Marami. Ano pa? Marami siyang mga messages na inulit-ulit niya lang. Okay? Pero itong The Harvest Time, isang beses niya lang ito ipinreach. Okay? Pinreach niya ito, mga kapatid, saan? Dito. Ramada Inn in Phoenix, Arizona, and that was 50 years ago. Sa beses niya lang pinreach yan. Kaya isang spoken word lang yan, o isang tape lang yan. Okay? So very interesting dahil lang iisang tape lang ito na ang title ay The Harvest Time. Now, kapag gusto nating alamin kung ano bang bakit binigyan niya ng title o anong paliwanag niya sa Harvest Time, isa lang ang mababasa niyong quotes diyan sa paragraph 122. Paliwanag niya lang sa Harvest Time, now we're just looking for what they were living in the harvest time. So yung day na ating kinabubuhay o yung panahon na ating kinabubuhayan ay ito daw yung harvest time. But in a spiritual sense. Amen? Hindi ito yung naturally o yung iniisip natin na sends more laborers sa field. Kasi maraming mga anihin, maraming sesiran, maraming pangangaralan. O pumunta kayo dito sa Samar, pumunta kayo sa Tacloban, pumunta kayo sa Bisaya, sa Mindanao. O sige, magpadala tayo ng mga laborers kasi maraming aanihin. Kasi harvest time na. Hindi ganun. Hindi ganyan itong mensahe na to. Ito ay in a spiritual sense. Hindi yung magpapadala ka ng maraming laborers kasi maraming aanihin. Maraming sesiran. Kailangan magkaroon ng mga revival, karoon ng mga meetings, magkaroon ng mga tinatawag na evangelism meetings. Diba? Hindi yan yung tinutukoy ni Bagay ng harvest. Kaya nga, hindi ko maunawaan bakit binigyan niya ng title na Harvest Time. Okay? Now, nung binabasa ko nga at nakita ko na yung tinatawag na in spiritual sense, dito ko naunawaan na dito pala yung harvest time. Okay? Sa paragraph 124. Sahin natin. He is infinite, He is omnipresent, omniscient, therefore He knows all things. He can't be present everywhere. By being omniscient, knowing all things, then He can be present everywhere. Because that's the way He predestinates us by foreknowledge. So yung way kung paano ang Diyos ay nagtatalaga o kung paano tayo itinalaga ng Diyos ay sa pamamagitan ng kanyang foreknowledge o yung kanyang paunang kaalaman. Okay? Sa Tagalog ay paunang kaalaman. At ang tao wala siyang paunang kaalaman eh. Ang Diyos lang ang may foreknowledge. Now, ang pagtatalaga ng Diyos sa atin ay sa pamamagitan ng kanyang foreknowledge. Hindi siya, ang pagtatalaga niya, o hindi siya nagtatalaga dahil desire lang niya. Not his desire.
Not because he desired that this person should be saved. Hindi yun ang tatalaga ng Diyos. Or this one loss. Okay, dahil nga sabi nga sa Peter na he's not willing that any should perish. Kaya kung meron mga na-loss, ay hindi siya willing doon. Okay. Hindi yun itinalaga ng Diyos dahil gusto niya lang na malos. Sino? Banggit kayo ng mga loss sa Bible. Si Cain. Sino pa? Si Judas. Sino pa? Sino yung kapatid ni Jacob? Si Esau. So sila yung mga kita natin ng mga loss dito sa Bible. At yung young rich man. Tama? So na-loss sila, hindi dahil dinesign ng Diyos. Kaya ang pagtatalaga ng Diyos ay hindi sa pamagitan na dahil ginusto niya lang na ang tao ay maligtas o ang tao ay mahulog, malos. Kundi ang pagtatalaga ng Diyos ay sa pamagitan ng foreknowledge. Kaya that's why yung doctrine of predestination, sabi niya, ay it is a rotten and nonsense doctrine. Diba? Kaya sino dito yung naniniwala sa doctrine of predestination outside sa teaching ni Buddy Branham sa predestination? Okay? Yun daw ay rotten na doktrina, yung doctrine of predestination. Dahil ang doctrine of predestination, yan originally, yan ay teaching or theory ni St. Augustine of Hippo. Amen? Na kung saan ang Diyos daw ay itinalaga niya ang tao ay maligtas at itinalaga niya ang tao ay malos. Kaya ang tawag doon ng mga kumukontra sa turo ni St. Augustine of Hippo ay double predestination. Na kung saan nung dumating naman sila Calvin at Luther ay sila yung nag-flourish ng turo ng doctrine of predestination ng St. Augustine of Hippo. Okay? Kaya makita natin, ang panahon kasi ni Luther, ang panahon nila Calvin, hindi yung panahon ng restoration. Amen? Panahon lang ni Luther, mga kapatid, ay reformation. Wala pang restore na mga original word or original teaching na galing sa foundation teaching dito sa Day of Pentecost ng mga apostle. And that's why, literally, yung teaching ng predestination ni Luther at ni Calvin ay nanggaling sa originator na si St. Augustine of Hippo. Okay, dahil sila ay mga naging Augustinian monks. Kapag tinignan nyo sa history, sila ay mga Augustinian monks before. Amen? Bago sila tinawag ng Panginoon bilang man of the hour sa kanilang panahon. Kaya makita natin, yung harvest time pala na ito ay dito niya nilalagay sa knowledge of God. So, but he knew who would be lost and who would be saved. So, sa foreknowledge ng Diyos ay nakita niya sa kanyang paunang kaalaman kung sino yung would be lost and who would be saved. So, nakita niya ito ay would be saved, would be lost. Ang ginawa ng Diyos dahil nga siya ay omniscience, knowing all things, ano siya? Infinite, omnipresent. That's the way He predestinate us. Ganun lang yung pagtatalaga ng Diyos by foreknowledge. Hindi dahil ginusto niya si Judas na maging Judas, ginusto niya si Esau na maging Esau. Hindi ganon ang pagtatalaga ng Diyos. Kaya nga yung doctrine of predestination mula kay St. Augustine of Hippo hanggang kay Calvin hanggang kay Luther, yan ay tinawag niya na rotten and nonsense. Kasi hindi iyon ang pagtatalaga ng Diyos.
ang pagtatalaga ng Diyos ay nakita niya sa kanyang unang kaalaman kung sino yung would be lost and would be saved. Nakita niya ito ay nalos sa kanyang kaunang kaalaman. Nakita niya ito ay naligtas sa kanyang kaunang kaalaman. Italalaga niya yon sa panahon na ito ay mangyayari. So lahat ng bagay ay pagtatalaga ng Diyos. Walang nalingid sa Diyos. Walang nakaligtas. Walang naka-escape dahil He is, knowing all things. Then, sabi ni Jesus, no man can come to me. Walang makakarating sa Ama. Amen? No man can come to me, said Jesus. Maliban na ang Ama ay ilapit kanya. Except the Father draws him. And all the Father hath given to me will come to me to the Word. So, wala makaka-lapit kay Jesus malibang kung ang Ama ang siya naglapit sa iyo. Kailan? Doon pa lang sa foreknowledge. Amen? So how can they come unless they were foreordained to come? As many as receive him, to them give he the power to become sons of God. Because their names were on the book. He come to redeem what's on the book. Now, ang harvest time, ang mga i-harvest ay yung mga nasa book. Kaya yung wala sa book of redemption, hindi siya kasama doon sa tinatawag na i-harvest. Amen? Para dalhin doon sa garner. So ang i-harvest lang ng ating Panginoon na si Jesus, at maliban lang na kung ikaw ay nilapit sa Ama, nilapit ng Ama, di ba, will come to me, to the Word. Okay? Because their names were on the book. So lahat lang ng i-harvest, mga kapatid, o i-gather na mga names, kung saan ang gagawin ni Jesus, ay i-redeem niya ito sa pamamagitan ng Calvary, yung mga names na nandoon sa Book of Redemption. Kaya sabi niya, we find out when the seals was open, there was a book, sa Revelation chapter 5. And him that sat upon the throne, God had it in his right hand, nasa kanang kamay ng Diyos, yung Book of Redemption, at walang sino man sa langit o sa lupa o saan man na karapat-dapat na kunin yung aklat o tumingin man lang sa aklat na iyon. Kaya nga si John ay tumangis because the whole Book of Redemption was there. So, yung whole Book of Redemption ay nandoon sa kanang kamay ng Diyos. Nandun lahat ng mga pangalan na tutubusin ni Jesus Christ. That's alam. Na i-harvest ni Jesus Christ. I-harvest niya lahat ng pangalan na nandun. Kaya kung wala yung lamb, walang tutubos. Kaya si John pala umiyak siya. Si alam ni John na yung pangalan niya nandun. Tayo kaya, alam kaya natin ang pangalan natin nandun? Sabi niya, I was at the meeting the other night. That little assembly of God, brother and sister sang the song. I wonder if John saw me. When he saw all the nations gathered, did he see me? Sure, he did. If your name was on the book. Kung ang pangalan natin ay nakasulat doon sa Book of Redemption, sigurado nakita yun ni John. Diba? Kasi nakita ni John yung whole Book of Redemption. Because the whole Book of Redemption was there, nakita niya. Kaya, sure, he did. If your name was on the book. And John was looking around to find out a lion out from behind the curtains come along. Hinahanap niya kasi lion kasi ang sabi ng isa sa mga living creature doon ay lion.
There's the Lion of tribe of Judah. So, nung siya ay tumingin, ang hinahanap niya actually ay yung lion. Pero nung tinignan niya, ang nakita niya ay lamb. A lamb that had been slain before the foundation of the world. Sa foreknowledge pa rin. So, yung Calvary, bago dumating yung destination, which is the Calvary, sa foreknowledge ng Diyos, na slain na ang lamb. Amen? Nakita ni John. Then he saw a bloody lamb came out, and he came and took the book out of the right hand of him, and called everything that was on the book. Tinawag ng lamb yung lahat ng mga pangalan na nasa book. Yun pala yung harvest time. Kaya pala binigyan niya ng title na harvest time dahil ang i-harvest ng lamb, yung bloody lamb, ay yung mga pangalan na nandoon sa aklat. Amen. It's the complete book of redemption, and this is it, the book of redemption. He redeemed all was in that book, not out of the book. Kaya sabi niya, anything that had beginning has an end. If you are got eternal life, so you neither begin and cannot end because you are sons and daughters of you, because you are sons and daughters of God. Attributes of his thoughts in his word. You have no ending of life. In your name is on that book. The Lamb come to redeem it. Yun ang ginawa ng Diyos. Kailangan niyang tubusin yung mga name na nandun sa aklat. Harvest time. Not all that profess Christians, hindi lahat. Sabihin, hindi lahat ng mga Christian. Okay? Yung Christendom. Hindi lahat na nagsasabi na Christian. At kahit na nagsasabi na bride, anti-message kami Brother Felix Mga bride kami dito. Naniniwala kami sa propeta. Same thing din. Not all that profess Christians, not all that profess that anti-message believer, we believe Brother Branham, not all that try to live good and holy, yung talagang pinipilit mo na mabuhay ng mabuti at banal. May mga ganung mga professed Christians. Talagang pinipilit niyang maging mabuti at maging banal. But those whose names were written on there. So kahit na trying to live good and holy life, pero ang tutubusin lang, yung i-harvest lang ni Jesus Christ as a bloody lamb, kung ano yung mga pangalan na nandoon na nakasulat. So mahalaga pala, malaman natin, masigurado natin na nandun yung pangalan natin. Dahil iyon lang ang tutubusin. In the book, not out of the book. And that alone, whose names were on book. Kaya si Satan tried his same tactic on Jesus. Diba? Ginawa niya na kasi yun sa Old Testament Diba? Kay Job nga Grabe yung temptation na ginawa ni Job. Ni Satan kay Job at matindi yung mga pagsubok. So now Satan tried the same tactic on Jesus. Dahil si Satanas, doon pa lang sa Garden of Eden, meron na siyang tactic na ginawa. Diba? Kaya ang first preacher doon sa Genesis, mga kapatid, sa Garden of Eden, walang iba si Satanas. Siya yung first preacher. Kasi gumamit siya ng mga it is written. Okay? Kaya nga, pagdating sa New Testament kay Jesus, same old tactics that he tried on the rest of them. He tried to make him eat something besides the promised word. Because Jesus said, it's written, man shall not live by bread alone. He tried to make him obey. So it looked pretty good. Looked like he could feed himself and he could have done it. Diba? Maganda nga naman kung sumunod si Jesus Christ Pero mo, yung tinapay, yung bato magiging tinapay. Nagutom siya Tapos kinain niya.
Di ba maganda naman yun? Di ba yung tinapay, ay yung bato gagawin mo tinapay, tapos kakainin mo, tapos mabusog. Sabi niya, he tried to make him obey. Gusto kasi ni Satanas, sumunod, sumunod si Jesus. Kasi maganda naman yung purpose eh. Dahil nagugutom ka naman eh, di ba? Gutom ka. Alam sa Satanas na nagugutom eh. Tama? Alam niya, yung Son of God, nagugutom. Kasi alam niya rin, nung nag-fasting, 40 days and 40 nights. Kaya nung after ng fasting niya, alam niya, nagugutom si Jesus. Kaya dumating si Satanas, tinempt niya, di ba, Son of God ka? Bato, gawin mo tinapay para mawala yung gutom. Para mabusog ka. Yung suggestion ni Satanas, parang mabuti. Di ba? Sino dito nagugutom? Ano sasabihin natin? Ang nagugutom ka? Kain ka, ayan o. Kain pagkain, kain ka lang. So, sa tingin natin mabuti. Okay, sabi niya, he tried to make him obey him, though it looked pretty good. Looked like he could feed himself. And he could have done it. You can act any way you want to. Pwede mangyari yun eh. You can take it or leave it. Either one you want to. Kasi nga, binigyan tayo ng ano. You can act any way you want to. Bakit? Kasi binigyan tayo ng ano, free will to choose and to reject. Kaya, everybody, I mean, they can act any way you want to. Ganon din si Jesus. Pwede niya namang sundin yun. Di ba? As a son of God. Pwede niya kayang gawing tinapay yung bato? Kaya ni Jesus yon? Hindi. Yung sabi hindi. Yung sabi hindi kayang gawin ni Jesus yon. Kung sakaling susundin niya, mag-o-obey siya kay Satanas, kasi nagugutom siya eh. Di ba? So kung sakali man, lagyan natin ng if, na mag-o-obey siya doon sa pangbubuyo ni Satanas sa kanya, kaya kayang gawin ni Jesus yon? Kaya, di ba? Okay. Pero hindi niya ginawa. Meaning to say, he can act any way he want to. Pero hindi niya ginawa, hindi niya sinunod. Eh, ganoon din tayo. You can act any way you want to. You can take it. Pwede niyang i-take it yun eh. O nga no. Sige, gagawin kong tinapay ang bato. He can take it. We can take it. Or leave it. Ano ang ginawa ni Jesus? No deal. Diba? Nakipag-no deal siya kay Satanas eh. Pwede siyang mag-deal. Tama? Eh sabi niya, either one you want to. Now, if that coon has sense enough just to, yung coon dyan, ay parang ano yan eh, yung pina-extinct raccoon. Raccoon yan, ang tawag yan. Raccoon yan, yung coon. Mixing word lang ng raccoon yan. Kasi nga, si Badu Banam, yung father niya, tsaka siya, sila ay hunter. Nanguhuli sila ng raccoon, tapos kinakain nila. Pagkain nila yung raccoon. Now, if that raccoon, sabi niya, meron silang sense enough na i-close yung kanilang hand. Tama? Kasi nga, yung paghuhuli ng raccoon, yung trap nila, merong trap doon, ali yata yun, no? Parang tali o ano man. Pag merong pain doon, na pag pinasok nila yung kamay nila, kinuha nila yung pain,
Pag hila nila ng kamay nila, matatrap yung kamay nila. Matali yun. So kahit anong piglas nila, di ba? Hindi sila makakaalis doon hanggang sa mamatay na sila. Pero sabi niya, kung meron silang sense enough, isasara lang daw nila yung kanilang kamay. Kasi na ganyan eh. So, hindi mo talaga mailalabas yan. Pero pag kinlose nila daw yan, kakaalis sila sa trap. Kung magdidesisyon lang sila o meron silang sense, katulad sa tao, mga kapatid, you can act any way you want to. Ibig sabihin, decision making. Kung magdidesisyon ka, hindi sasabihin natin, hintayin na lang natin yung panahon. Wala nang panahon. Diba? Time is no longer na. Eh, ibang mga believer sa mga churches, kahit alam nila na mali naman talaga, minado naman sila eh. I know, they know na aminado naman sila, mali naman talaga turo ng simbahan nila. Aminado sila, mali naman turo ng pastor nila. Aminado sila, wala talagang mensahe na makain sila sa simbahan nila. Kaso, ano daw? Wala silang tinatawag na enough decision na mag-decision na umalis doon sa ganong kalagayan. Amen. Katulad daw ng raccoon, mga kapatid, kung meron silang sense enough, sabi niya, na isasara nila ang kanilang mga kamay, close his hand back, he could pull it out again. Kakaalis na doon sa trap. Isasara lang talaga nila yung kamay nila. Eh dahil nga wala silang sense, wala silang sense enough, nagpupumiglas sila, nakabukas yung kamay nila, so lalong humihigpit mga kapatid yung trap sa kamay nila. Kaya hindi sila maalis hanggang mamatay na sila doon. Itinipo yan, di ba, Nam, sa mga believer, sa mga churches. Kung saan, kahit alam na nila na may mga dogmas, yung simbahan na yan, may mga maling turo ang pastor nila, may mga credo. Ayan o, maganda kasi simbahan namin, malaki yung simbahan namin. Sabi ng propeta, inote niya yung Mark 7, dyan din sa message na yan, in vain they do worship me. Beautiful churches, beautiful fellowship, but in vain they do worship me. Teaching the commandment of men, doctrines and commandment of men. Okay? Sabi niya, and that's the way, sabi niya, he just hold himself there. And that's the way a lot of nominal churches does too. They don't want to hear nothing about it. Don't want to come and hear out. They want nothing about it. Go ahead and hold unto it then. See, you'll find out what happens. I said, yeah. That's him come on the day of Pentecost. Yes, sir. He came, lived in them. Notice, in the form of the person of the Holy Ghost. Ayan na. Basahin natin ulit. In the form of the person of the Holy Ghost. Jesus Christ in the person of the Holy Ghost. Jesus Christ in the, nasaan daw? In the person of the Holy Ghost. Ako. Mukhang magkakaroon ng problema tayo dito. Akala ko ba ang Holy Ghost, office? Hindi person. Eh bakit dito si Buddy Bonham? Jesus in the person of the Holy Ghost. Diba? Eh sabi niya, in the form of the person of the Holy Ghost, Jesus Christ in the person of the Holy Ghost, as we understand the Godhead. Eh pag hindi natin naunawaan talaga yung Godhead, magkakaproblema tayo sa court na to. Kung paano natin ito, Brother Felix, ipapaliwanag sa mga Trinitarian. Sabi mo, Brother Felix, ang Father, Son, Holy Ghost, office. Eh bakit si Brother Bonham? In the person of the Holy Ghost. So yung Holy Ghost, person.
So magkakaproblema tayo dito sa Trinitarian. Kaya ang gagawin ng mga oneness end time, iiwasan ito. Or i-interpret nila to. Diba? In the form of the person of the Holy Ghost, Jesus Christ, in the person of the Holy Ghost. Si Jesus Christ ay nasaan? In the person of the Holy Ghost. Nasa person siya, in the person of the Holy Ghost. Problema ng malaki ito, Brother Felix, Brother Junel. Kung hindi natin maunawaan ang Godhead. So ito ay problema ng mga end time oneness, lalo mga pastor. Mga end time pastor na galing sa UPC, na hanggang ngayon dala-dala ang turo ng UPC. Na si Jesus is God, Jesus is the Father, Jesus is the Son, Jesus is the Holy Ghost. One God. Ganon ang UPC. All is Jesus. Lahat si Jesus. Si Jesus ang Ama, ang Anak, at Espiritu. Okay? Pero tingnan natin, maging dito sa The Harvest Time, mga kapatid, meron pa rin Godhead explained. Tingnan natin. Sabi niya, dito sa 168, now notice Satan didn't need his theology. And this man said to me, Mr. Bonham, I'll give you to understand. I'm from a certain school and we are trained. Sabi ni Buddy Bonham, I said, I hear your program all the time. Alam ni Buddy Bonham kasi si Buddy Bonham galing din sa tinatawag na baptism. Amen? He said, we are trained there. He said, their baptism of the Holy Ghost was for the disciples only. So, para sa kanila, yung kausap ni Buddy Bonham na tao na ang baptism of the Holy Ghost ay sa mga disipulo lang. Kung wala na yung mga disciples, kaya hindi sila naniniwala na mayroon pang baptism ng Holy Ghost. Kasi ang baptism ng Holy Ghost daw sa mga disipulo. Kaya, may mga Christian churches, Christian people na hindi sila naniniwala na mayroon pang baptism ng Holy Ghost. Sabi ni Buddy Bonham, sabi ng Biblia, the Bible said there was 120 in the upper room. And I said, now who is right, you or the Word? Kasi sabi ng kausap niya, yung baptism of the Holy Ghost lang ay para lang sa mga disipulo lang. Kaya sabi niya, paano yung 120 dun sa upper room na nabaptize ng Holy Ghost? Kaya sino ang tama? Ikaw o ang Word? At ang sabi niya pa, in-example niya ngayon si Philip. Here's the thing. What's this? 170. And I said, and then also, when Philip, nang si Philip ay pumunta siya doon at nangaral siya doon sa mga Samaritans, when Philip went down and preached to the Samaritans, anong ginawa ni Philip? Ano gawin na Philip doon? Siya ay nangaral. At binautismuhan niya yung mga Samaritans. Saan? Sa anong pangalan? Binautismuhan ni Philip yung mga Samaritans in the name of Jesus Christ. Di ba? Tamang baptismo, tamang formula. Pero ano talaga ang nangyari? But the Holy Ghost had not come upon them yet. Wala pa. Di ba? Binautismuhan niya in the name of the Lord Jesus Christ at si Philip ay isa sa mga disciple. Amen? Nangaral siya at binautismuhan niya yung mga Samaritans pero yung Holy Ghost ay hindi pa dumating sa kanila. Bakit? Bakit hindi pa dumating yung Holy Ghost?
dahil Peter had the keys. Ang susi daw, kaya walang Holy Ghost na dumating sa kanila dahil yung susi ay na kay Peter. So kahit na si Philip ay isa sa mga apostle, isa sa mga alagad, at tama yung kanyang correct way of baptism in the name of Jesus, pero hindi dumating ang Holy Ghost sa kanila. Bakit? Kasi nga, si Peter ang may hawak ng susi. Ibig sabihin, yung may hawak ng susi, yung authority. Okay? Dahil sa Matthew 16, ibinigay kay Peter ang susi ng kingdom. Kasi si Peter, meron siyang correct understanding ng Godhead. Tama? Doon siya tinanong na, Peter, ano bang pagkakilala mo sa akin? Diba? Sabi ni Peter, you are the Son of the living God. Tama? Doon sa Matthew 4, tinetempt ni Satanas si Jesus, ano ang ginagamit niya na word? Son of God. Tama? Balikan natin yung Matthew 4. Ano sabi niya? Son of God, di ba? Thou art the Son of God. Si Peter naman, tinanong niya, you are the Son of the living God. Pareho ba? Pareho ba understanding nila? Yeah, pareho. Okay? Now, doon sa Matthew 16, dahil nga merong revelation si Peter kung sino si Jesus, you are the Son of the living God. Hindi niya sinabing, you are the Lord, thy God. Hindi sinabi ni Peter yon. Dapat sana, kung tama ang mga oneness, yun sana ang tinuran ni Peter. You are the Lord, God. You are the Son of the living God. Okay? Satanas, thou art the Son of God. Okay? Hindi niya tinawag si Jesus na the Lord, thy God. Although na sinabi ni Jesus na do not tempt the Lord thy God, it is written, pero hindi tinawag ni Satanas si Jesus na the Lord thy God. But tinatawag niya na thou art the Son of God. Okay? Si Peter, kaya ibinigay sa kanya, mga kapatid, ang susi ng kaharian, ng kingdom, dahil meron siyang kapahayagan. Amen. Kung sino si Kristo. Kaya nga, anong nangyari? So, ang ginawa ngayon ng mga Samaritans na pinangaralan at binautismuhan ni Philip, pinadala ni Philip sa Jerusalem. And Peter, sabi niya, so he sent up to Jerusalem and got Peter. Napunta sila kayo kay Pedro, who came down and laid hands upon them. And the Holy Ghost come upon them. The Bible said, the Holy Ghost. Okay? So yung bautismo nila, under sa bautismo ni Philip, mga kapatid, tamang bautismo, at si Philip, mga kapatid, ay tunay na alagad. Amen? At tama yung bautismo niya in the name of Jesus, pero hindi dumating ang Holy Ghost sa kanila. Sino dito gusto bautismohan? Sino dito gusto mabautismohan na walang Holy Ghost? Ayaw natin. Gusto natin, pag binautismohan tayo, dapat may kalakip. Kaya nga, sa pagbabautismo, binabautismo mo sila, sa prayer, tanggapin mo ang kaloob ng Espiritu Santo. Amen. Hindi yung Holy Ghost diyan, hindi yung new birth. Hindi pa yun. Pero kapag nagbabaptize ka in water, kailangan merong witness. Merong Holy Ghost na nandiyan, na gumagabay. Amen. Ang tawag doon, mga kapatid, ay ano?
Holy Ghost. Amen. Nandyan yung Holy Ghost. Amen. Katulad kay Jesus, nung siya ay binautismohan ni John sa Jordan River, may Holy Ghost, wala. May Holy Ghost. Hindi pwede na nagpabautismo ka sa tubig, walang Holy Ghost. I'm not talking about yung fire baptism. Amen? Na ikaw ay may new birth. Hindi pa yon. Proseso pa. Pero during sa time ng water baptism, dapat merong Holy Ghost. Amen? Katulad kung paano binautismohan ni John si Jesus. Kaya naman, nung binautismohan nila ni Philip, yung mga Samaritans, kailangan niya pang puntahin kay Peter doon sa Jerusalem para tanggapin nila ang kaloob ng Espiritu Santo. Okay? Kaya, the Holy Ghost come upon them, the Bible said, the Holy Ghost. And that's why, napakahalaga pala na ang water baptism, yung magbabautismo, yung baptizer, tama? Baptist, the one who baptize, yung doing the act, yung verb, di ba? Yung baptizer, siya yung the one who doing act of baptism. Di ba? Siya yung magbabaptize. Kaya nga, ang tawag doon, baptist. Kaya ang tawag sa kanya, baptist. Okay? Kaya John the Baptist. Kasi siya yung nagbabautismo. The one who baptized. Okay? Kaya yung baptist, hindi siya pangalan. Ang word na baptist ay verb. Kaya John the Baptist. Okay? Kaya yung baptism ni John ay baptism saan? Sa sa pagsisisi sa tubig. Pero walang pangalan. Kaya kailangan pa magpa-rebaptize pa sila eh. Yung under John's baptism, tama? Sa Acts chapter 19, nagpa-rebaptize. Hindi namin alam. Ito na mga binautismohan namin ni Philip, another case na nabautismohan sila under the name of Jesus, pero ang problema, walang Holy Ghost na dumating. Kaya kailangan pa nilang puntahan si Peter. Kaya sabi niya, he sent to Peter. Kaya si Peter ay nilehan sila at sinatanggap nilang Holy Spirit. So yun ang tamang baptism. At yung baptizer ay katulad ni Peter na merong revelation kung sino si Jesus Christ. Kaya kung ang nagbautismo sa iyo ay oneness pastor o kung sino man yan, pero ang understanding niya sa Godhead ay oneness. I believe, walang Holy Ghost yan. Kailangan mo si Peter. Kailangan dalhin ka ulit doon sa kay Peter sa Jerusalem para dumating ang Holy Ghost. Kaya tipo yan ng mga baptism natin, nagpa-water baptize tayo sa mga oneness pastor, tipo kay Philip, binautismohan nga sa tamang formula in the name of Jesus Christ, pero walang Holy Spirit. Kasi nga, ang revelation, ang susi, ang authority na kay Peter. So, kailangan pumunta pa kay Peter. That's the reason bakit tayo, ng mga galing tayo sa mga churches, sa mga pastor, na ang turo ay oneness, sa God will explain, kailangan natin magpa-rebaptize para dumating sa atin ang Holy Spirit. Iba pa yung Holy Ghost fire baptism. Iba pa yun. Diba? Susunod yun. Another step. Actually, ang second step ay sanctification pa. Diba? Pero under ng first step ng justification, kailangan pa rin ng Holy Ghost para siya ang gagabay sa iyo sa lahat ng katotohanan. Amen? Yun ang trabaho ng Holy Ghost eh. I-guide tayo sa lahat ng katotohanan. Eh paano kung nabautismohan tayo sa tamang pangalan, pero walang Holy Ghost na nagagabay? Katulad kay Peter, katulad kay
kay Philip. Binautismuhan niya, pero wala pa yung Holy Ghost. Kailangan niya pang ipadala sa Jerusalem at ilehans ni Peter. So, perfect type yan, mga kapatid, sa panahon natin. Yung mga nabautismuhan under sa mga pastor na mga ang unawa ay one sa Godhead, kailangan nilang ulit pumunta kay Peter. Sino Peter? Yung pastor na kung saan na may revelation tulad ni Peter. Upon this rock, okay? Upon this revelation of who is Jesus Christ is. Not a Father, Son, Holy Ghost, or second person of the Trinity. Hindi Father, Son, Holy Ghost, kundi si Jesus Christ. Who is Jesus? You are the Son of the living God. So, balik tayo uli ngayon. Di ba? Kaya nga, then Peter, with the vision, with the keys, he went up to the house of Cornelius, Acts chapter 10, 49. And while he yet speak these words of Holy Ghost, these words, the Holy Ghost fell upon them. Okay? Habang si Peter ay nagsasalita, tama? Habang si Peter ay nangangaral, dumating ang Holy Ghost. For they heard them speak in tongues. Kaya ano nangyari? Nag-speak sila in tongues, nag-prophesy sila, minagnify nila ang Diyos. Then sabi ni Peter, can we forbid water that this should not be baptized? Biro mo, hindi pa nababautismuhan, Brother Felix eh. Pero dumating na Holy Ghost. So dito sa case na to ni Peter, hindi pa nababaptize kasi nga sabi niya, hindi ba pagbawalan ng mga taong ito ay bautismo sa tubig? Pero nauna na yung Holy Ghost. Okay? They should not be baptized seeing that they received the Holy Ghost like we did at the beginning. And He commanded them to be baptized in the name of Jesus Christ. Ito naman yung senaryo, Brother Felix, nauna na yung Holy Ghost upon them. Then, inutusan niya at sinabi ni Peter na ano, can we forbid water that they should not be baptized? So he commanded them to be baptized in the name of Jesus Christ. Ibig sabihin, mga kapatid, ay darating ka sa water baptism, kailangan may kalapit itong Holy Spirit. Amen. Paano darating ang Holy Spirit? Yung baptizer, katulad ni Peter, meron siyang revelation of who is Jesus Christ. Sino si Jesus Christ? Sabi ni Peter ay, you are the Son of the living God. Satanas, tinetempt niya, thou art the Son of the living God. Tinetempt niya na i-obey siya. Hindi yung nagkukunwari na naniniwala siya na Son of God. Naniniwala si Satanas. Na Son of God talaga yung tinetempt niya. Pero ang gusto niya lang ay sumunod sa kanya. Ganon din ang ginawa ni Satanas kay Eve. Tama? Ang gusto niya sumunod sa kanya. Kaya gumagamit din siya ng word. Amen? So, sabi niya dito sa 264, God is a great sculptor. He made man in His image to reflect Him. He is the Word. Sino yun? John 1:1. Tama? Son of God. And what He did do? He tried Adam. Okay? Sinubukan niya si Adam. He failed. Nag-fail siya kay Moses. Lahat ng mga prophets nag-fail siya. But there is one perfect. Yung John 1:1. Yung word, yung logos. Kaya sabi niya, nothing less than God Himself in flesh, the word reflected in Him, brought the fullness of the Godhead bodily. Not a prophet, yet He was a prophet. Not a man, yet He was a man. Parang mahirap intindihin yata. Ano nyo
Not a man, yet he was a man. Hindi tao, pero siya ay tao. Di ba pag tinagalog, i-translate niyo word for word. Hindi tao, pero siya ay tao. Okay? Tingnan natin, unawain natin ito mabuti. Ito pa rin sa harvest time. Kaya sabi ko sa inyo, halos lahat ng message ni Bante Panang, merong guided explain. Now, dito naman sa paragraph 265, sabi niya, doon sa mga Hudyo, don't try to claim him as yours. Kasi kiniklaim ng mga Hudyo na si Jesus Christ daw ay kalahi nila. Kasi si Jesus Christ, Hudyo. Sabi niyo, huwag niyo i-claim na sa inyo lang si Jesus Christ. Kasi nga, sabi niya, he was neither Jew or nor Gentile. Kung si Jesus ay Hudyo, ibig sabihin, lahat ng Hudyo, pwedeng i-claim ng mga Hudyo. Pero sabi niya, hindi Hudyo or hindi hintil si Jesus Christ. Sabi niya, he was God. Ito na ngayon. O, kita mo, Father Felix, he was God eh. Diba? Kaya ang mahalaga talaga sa pagbabasa, huwag mo lang kukunin yung gusto mong word lang. Kunin mo yung contextual. Bakit sinabi niyang he was God? Bakit sinabing he was God? So, kailangan mo yung contextual. Ano dyan yung contextual? Ano yung contextual dyan? Yung contextual kasi dyan ay tinatawag kung anong blood siya. Di ba? Hindi dahil siya ay God. Hindi ng contextual eh. Sinabi dyan na he was God, pero ang contextual reading dyan ay hindi siya Jew blood, hindi siya Gentile blood. So, anong blood siya? Kailangan contextual reading. Basahin mo ng buo. You are what your blood is. Okay? Anong blood tayo? Gentile tayo. You are blessed. And Mary, of course, Mary didn't have no conception with the Holy Ghost giving her a sensation. So, walang bahagi doon si Mary. God the Father created a germ or an egg sa womb ni Mary. Ano yun? A blood cell. So, ang Diyos nag-create ng blood cell sa womb ni Mary. Anong tawag doon? Sa blood cell na kinreate sa womb ni Mary. Sabi niya, it was the blood of God. Kung yun ay blood of God na kinreate ng God the Father sa womb ni Mary ay blood of God, of course, Jesus was God because it was the blood of God. So, ang pinag-uusapan doon ay blood of God. Okay? Kasi nga, ang debate ay Hudyo daw, Jesus. Kaya mahalaga mga kapatid, yung reading comprehension. Na kung saan, itong mga end time, ayaw ang reading comprehension. Diba? Gusto nila revelation. Diba? Meron ba namang revelation na kung saan mali ang pagkakaunawa mo sa binasa mo? Mali ang pagkakaunawa mo sa binasa mo, tapos sasabihin mo, revelation? Anong tawag doon? Banilaris. Mali ang pagkakaunawa mo sa binasa mo, tapos sasabihin mo, revelation? Anong tawag doon? Revelation? Ha? Kaya God the Father created a germ sa womb ni Mary, a blood cell, it was the blood of God. Kaya sinabi niya na hindi Jew nor Gentile. It was God. Because it was the blood of God. Jesus was not the blood of God of a Jew nor a Gentile. So yun pala ang context. Anong blood yun? He was created blood by Jehovah himself. He was the blood of God. Kaya sinabi niya na that body was God. Yan kasi gagamitin sa inyo eh. Sigurado yan. Pag ginamit niyo yung quote na that the deity was not the body,
but the deity was in the body. Gagamitin niya yan, of course. Gagamitin sa inyo naman ito ng mga oneness na end time na, ay, that body was God. Certainly it was. He was God all over in the purpose. Kita mo, yung body was God. Tama. Yung sinabi ni Buddy Banam, pero yung unawa nila, mali. Okay? That body was God dahil it was created blood by Jehovah himself. Hindi blood of the Jew or the Gentile. Kaya sabi niya, he was God because that body was God. Was God because it was the blood of God. Sabihin niya na the body, that body, hindi niya sinasabi, Brother Aris, that body was thinking. Kaya hindi lahat ng mababasa natin sa English word ay isa lang ang gamit, usage, meaning, o definition. Okay? Ang problema pa nga, meron pang tinatawag na homonym sa English. Same, isang word lang yan, same spelling, same pronunciation, pero ibang meaning na kapag depende sa sentence. Kaya huwag tayong paluloko, patadaya sa sarili nating unawa. Diba? Na kapag may nabasa kang God, iisa lang. Okay? But, what's this? That body was God. It was the blood of God. Because it was created by Jehovah himself. Okay? Now, kung natin yung God. Kasi, mga end time, kapag may nabasang God, isa lang nasa isip, God, God, God. Tingnan muna natin. Una natin yung God. Ano ba yung God? English o hindi? English word yan, sigurado. Kaya sabi niya, di ba, Nam? Now, our English word today, God, ano daw ibig sabihin? Object of worship. Yan. Okay? Kaya, sinabi niya rin, Christ, object of worship, and the only one. Diba? Sa English word. Means an object of worship. Pero hindi mo pwedeng i-apply yan, kapatid. Kanino? Kay Jehovah himself. Doon sa pasimula. God was by himself alone, but he wasn't God. Di ba God siya? Kaya dito nalito yung isang brother. Ginamit ko tong quote na to. Anong hindi Diyos? Ayaw niyang maniwala. Diba mo? Sobrang talino niya, naging bobo na. Hindi niya na gets yung context ay yung English word. Kung English word ang gagamitin mo at i-apply mo kay Jehovah himself, hindi uubra yung English word na object of worship. Bakit? There was nothing for him to worship. Wala pang creation eh. Wala pang angels. Even angels, wala pa. So wala pang mag-worship sa kanya. So yung God na means ay object of worship, hindi mo siya pwedeng i-apply kay Jehovah himself. Okay? Yung God means of worship. Kasi wala pang mag-worship eh. So ang context ay yung English word. So you cannot apply the word God means object of worship sa God was by himself alone. Kasi nga, alone pa lang siya. Diba? Wala pang mga anghel. Pero nung dinisplay niya na yung attributes niya, at kinreate na yung mga angel, then, he was God. So, naging Diyos na siya. Ano yung ibig sabihin na naging Diyos na siya? Yung English word na God means an object of worship. Malinaw? Okay. Ngayon, here's the thing, another thing. Okay? That body was God. He was created blood by Jehovah himself. He was the blood of God. Now, isisingit ko lang yung quote na sinabi ni Buddy Banham dito sa message na the Messiah. Baka hindi pa ito nababasa ng mga karamihan ng mga end time message believer. Puno. Now, I believe, now remember,
so that you won't get the human part into it. God only works through the man, through man. How many knows that? Man is God's. That's the reason Jesus was God. Ano daw ang reason na si Jesus ay Diyos? Man is God's. Hindi mo pwedeng unawain yan ng letra por letra na man is God's. Sino? Sino mag-interpret niyang man is God's? Tagalogin, yung man is God's. Ang tao ay Diyos. Yan ba, yan ba ang ano niyan, translation sa Tagalog? Ang tao ay Diyos. Hindi, di ba? Kaya, okay, Tagalogin, para Tagalogin yan. Ang tao ay sa Diyos. Di ba? Hindi ang tao ay Diyos. Okay? Man is God's. That's the reason Jesus was God. Kaya pala Jesus was God. Man is God's. That's the reason Jesus was God. Hindi, Jesus was God dahil si Jesus, siya si Elohim. Si Jesus, siya yung created. Siya yung tinatawag na Jehovah himself. No, sir. Man is God's. That's the reason Jesus was God. Jesus was God because he was the Son of God. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Jesus is God. He was the Son of God. Kaya tama ang revelation ni Peter, maging sino? Satan. Alam niya, thou art the Son of God. Okay? Yan. Another thing naman, watch this. Let me ask you something. Okay? The Hebrew word Elohim. Kunin naman natin sa Hebrew word. Kasi English word yan eh. Pag kinuha talaga natin sa original language, under ng Hebrew language, the Hebrew word ay Elohim. Means the all-sufficient one. So, dinidefine natin hindi sa English word, sa Hebrew word. Kaya sabi niya, the ones that eternal one, Elohim, God himself. Kaya sabi ni Buddy Branham, in the beginning, Genesis 1 chapter 1, in the beginning, take the Hebrew word there, in the beginning, Elohim created the heaven and the earth. Yan pala yung original translation. In the beginning, God is the object of worship, created the heaven and the earth. Ganun ba ang interpretation yan? In the beginning, Elohim created the heavens and the earth. Hindi yung in the beginning, God is the object of worship. Dahil yung word na God, pwede din i-apply yan kahit sa anumang bagay. Pera, pwede maging object of worship yan. Droga, pwede maging object of worship. Babae, pwede maging worship. Pero yung word na Elohim, iisa lang apply. Kaya kung si Elohim ay object of worship, nung kinread niya ng mga angels, si Jesus din, Christ, ay object of worship. Kasi he was the visible form of the invisible God. Kaya Jesus was God, that body was the blood of God. Kaya he was God, that body was God. Object of worship, hindi Elohim. Hindi mo pwedeng sabihin na that body was Elohim. Sobrang TANGA ka na nun. That body was Elohim. Brother Felix, meron ka bang narinig na ganon? That body was Elohim. That body was God because he was the blood of God or object of worship. Parehong apply yun. Pero yung that body was Elohim, kapag may ganong unawa, grabing TANGA ka na. Diba? Wala na talaga tayo masasave. Amen? Kaya mahalaga talaga mga kapatid. Ay yung God, Jehovah himself,
Hebrew word Elohim means the all-sufficient one, the one that eternal, one Elohim, God Himself. Kaya, pag kami nabasa kayong God, medyo lalawakan nyo muna yung pagbabasa nyo. Dapat meron tayong contextual reading o tinatawag na reading comprehension. Ano ba yung contextual dyan? Yung English word ba na object of worship o yung God dyan ay Elohim? Diba? Kaya hindi lahat na mababasa yung God. That body was God. That body is Elohim. That body was Elohim. O that body was God because it was the blood of God created by Jehovah Himself. So God, the English word ay object of worship. Okay? Now, balik ulit tayo mga kapatid sa harvest time. Ang first church, di ba, na fell at Nicaea, Rome. Ang first church talaga ay yung Pentecost. Tama? Then, pumasok ang church ages, Ephesian. Yung Ephesian ay first church age. Okay? Hindi pag may nabasa kayong first church, Ephesians, hindi rin gano'n ang pagbabasa. Nabasa mo lang, Mother, first church. Uy, Ephesians. Ang tinutukoy niya dyan, pag ni-reading comprehension mo yan, tinutukoy niya doon sa Day of Pentecost. Yan yung first church, yung foundation. Pagpasok ng tinatawag na church ages, Ephesians, Smyrna, Pergamo, ano na yan, dumating na yung Nicene Council. Yun ang napel. Okay? Ibig sabihin na napel, yung mga original na turo ngayon, nagsimula doon sa dating ng Nicene Council, doon na isinilang yung Trinity Doctrine. Okay? Kaya nawala na yung original na turo paglipas ng panahon. At under ng tinatawag na Nicene Council, diyan din nagkaroon ng breakaway group, ng mga oneness group. So, ang oneness group, mga kapatid, ay breakaway, mga kapatid, under ng Nicene Council ng Trinitarian Doctrine. Kaya, yung kwento, mga kapatid, ng tinatawag na original seed, nag-start, mga kapatid, kay Christ, then, in the form of the Holy Ghost, Jesus Christ, in the form of the Holy Ghost, the Day of Pentecost, then pagpasok ng tinatawag na church ages, dating sa Pergamos, dumating in Nicene Council, yung by one word of truth out of the Bible where the Roman Church had added their dogmas and creeds. There come little priests. Ngayon ang Diyos nag-raise up, mga kapatid, ng messenger na dati siyang priest, na dati siyang Augustinian monks. Walang iba, mga kapatid, si Martin Luther. So, he picked a man by the name of Martin Luther. Sabi ni Mother Luther, this is not the communion, this is not the body of Christ, it is a kosher. Sabi niya, the just shall live by faith. And he threw the thing on the floor and protested. Nagis niya. There comes your first star shining after the Thyatira age. Yes, sir. Justified by faith, he, the great sculptor, set up to make masterpiece pride that would reflect his word. So, inumpisahan niya, mga kapatid, kay Luther na tinawag na Age of Reformation. So, Reformation muna. Pero wala pang restoration. Ginamit niya, nag-raise up siya ng isang dating pari, isang Augustinian monks by the name of Luther. Ginamit niya na tinatawag na labanan, mga kapatid, ang Roman Catholic Church. Amen. Then, God picked up her again. Kasi nga, nangyari, sa time ni Luther, nung si Luther ay namatay, mahabang panahon niyang Luther's age eh. Namatay si Luther, yung mga follower ni Luther, after him, nag-denominate. Hindi si Luther yung nag-denominate. Si Luther ang nag-umpisa ng Reformation, pero hindi siya nag-denominate. Okay? Ang nag-denominate after Luther's death. Yung tinawag ng mga Lutheran. Kaya ang ginawa ng Diyos, mga kapatid,
Nag-raise up uli siya. Then God pick up her up again. In the days of John Wesley, another truth reflect. What did he do? Sanctification is the second word of praise. What did he do? He blessed it. Then, yan na, dumating na mga kapatid, yung mga Zwingli Church, rest of them, Legalis, mga nag-denominate din. Okay? Denominate din sila after na mawala, kapatid, si Wesley. Hindi si Wesley ang nag-denominate, kundi after him. Yan, nag-raise yung mga Anglican Church, Zwingli Church, Legalist, Calvinist. Diba? Then, what happened? God picked up a little bands down here in South. Yata, yan yung Azusa Street sa Los Angeles. Tama? Los Angeles ba yung Azusa? A little colored man with a cross eye. And he, what did he do? He poured out the restoration of the gifts and become Pentecost. So, pinoured out ng Diyos, kapatid. Ang tawag doon ay restoration of the gifts. Hindi pa restoration ng original faith of the fathers. Kundi ang ginawa lang ng Diyos sa panahon na yan, mga kapatid, sa Azusa Street, at meron siyang ginamit din dyan na isang cross-eye, amen, na tao, nagpasimula, mga kapatid, ng restoration of the gifts, na tinawag din silang Pentecost. Yung Holy Spirit na dumating doon sa Day of Pentecost, same Holy Spirit na dumating doon sa Azusa Street. Pero yung mga tao, hindi sila tunay na mga Pentecostes. Dahil after that, sila din ay nag-denominate, nagkaroon ng organization. So kaya ang ginawa ng Diyos, mga kapatid, sabi niya, look, hurrying there must come a true seed. He's coming for the bride without spot and wrinkle. Dito na sa huling panahon na to. He's coming for it. Word vindicated bride. Amen? I like the word. A word vindicated bride. She'll be such a little bitty group. Isang maliit lang na grupo. Kaya ang word vindicated bride, little bitty group. Hindi ito mga malalaking mga ministerial churches group. Dito sa grupo namin, mga bride dito, meron kaming 100 ministers, meron kaming 200 ministers. Hindi na yan tinatawag na little bitty group. Okay? Jesus said, as it was in the days of Noah, wherein 8 souls were saved, so shall it be in the coming of the Son of Man. But see, the bride is going to made up all down through. Saan? Simula sa Pentecost, sa panahon ni Paul, yung mga bride sa panahon ni Pablo, sa Ephesians, yung mga bride sa panahon nila St. Irenaeus, yung mga bride sa panahon nila St. Martin, yung mga bride sa panahon nila Luther, yung mga bride sa panahon nila Wesley, at ang mga bride sa panahon dito sa panahon natin, panahon ni Bobby Banham. Sabi niya, it's not just this last group. Hindi lang tayo. God is going to take the whole thing out there. So, bawat ages, merong mga bride. Amen? Kaso, yung promise word na kung saan body change ay dito sa huling panahon na tinawag na harvest time. Sabi niya, the secret coming of the Lord Jesus Christ shall be taken away. Sino yan? Hindi lang daw yung last group yung shall be taken away, kundi yung tinatawag na the whole thing out of here. Amen. Simula doon, mga kapatid, sa Day of Pentecost hanggang sa panahon natin. Yan ang harvest time. At yan din yung tinatawag na rapturing time that lays ahead. Kaya yung harvest time ay, in a spiritual sense, yan yung mga names doon sa Lamb's Book of Life na tinubos lahat ng lamb. Harvest time. In a natural and supernatural sense naman, ito naman yung the great combined coming. The rapturing time. Amen.
Both dead and living will gather sa time ng rapturing time. At yan yung harvest time. Amen? Kaya sabi dito, we all believe in the coming of the Lord, that His coming is soon at hand. Okay? Kaya nga, nakakawa yung mga grupo na kung saan ay spiritual rapture na lang. Tapos ng rapture. Amen? Sinabi ng propeta dito sa isa sa mga Jubilee message niya, that Christ is identified the same in all ages. Sabi niya, we all believe in the coming of the Lord, that His coming is soon at hand. We don't know just what time it be that He will arrive. And when the last one is brought in, pagka natubos na yung last name, okay, yung katawan ni Kristo ay kumpleto na sa rapture. Amen? So, pwede mo nang sabihin na redemption is over. Kung natawag na ang iyong huling pangalan doon sa, kung na-harvest na ang lahat ng pangalan. Diba? Kaya ang harvest time pala, mga kapatid, na tinutukoy niya in a spiritual sense ay doon sa Lamb's Book of Life. At in a supernatural sense, mga kapatid, ay dito sa rapture. Rapture ay supernatural thing. Both dead and living will gather in the air. Amen. Tayo ay gathered kay Kristo. Yan ay supernatural thing. Yun pala yung harvest time. Hindi yung iniisip ko na harvest time na marami tayong sesyaran. Brother Felix, magmi-mission tayo sa Bisaya. Magmi-mission tayo sa Mindanao. Kailangan mabautismoan sila. Hindi pala yun yung harvest time na tinutukoy. The field is plenty. Marami tayong aanihin. Kaya ang strategy ng mga denomination, teka ba, anong barangay ka? Dito sa Barangay de la Paz. Ilang mga ano dito? Dito, meron dito yung malaki Barangay de la Paz eh. May mga zone dito. Kaya marami tayong aanihin. Hindi yun ang ibig sabihin ng harvest time, mga kapatid. Yan ay denominational thinking. Pero yung harvest time pala, mga kapatid, ay yung mga names na nasa Lamb's Book of Life na tutubusin ni Kristo sa Calvary. At siya ay aakyat doon, mga kapatid, sa throne upang tubusin yung mga names natin. Yun yung harvest time. Amen. At sa supernatural sense, mga kapatid, ay sa rapture. Amen. Yan ang harvest time. Hallelujah. Kaya, naunawaan ko na bakit harvest time ang title. Diba? Na kahit siya sabi niya, hindi ko alam bakit harvest time. Pero pinrest lang ni Buddy Banham. Amen? Kaya, sa inyo rin itong harvest time para masigit yung naunawaan. Itong message ni Buddy Banham na ito ay Jubilee message na. One of his Jubilee message. Kasi yan ay pinangaral noong 1964 at ngayon ay 2024 na. So God bless you all. I hope naunawaan natin itong harvest time. At siguro tayo manalangin